So, aware naman po siguro ang lahat mga sangkay na mayroon nga pong kumakalat na isa pong mas malupit pa na virus mga sangkay doon sa India. Kagaya po nung nangyari sa COVID-19 na kumalat po doon sa China until naging pandemic. Ngayon mga sangkay, hinarang na po ang mga biyahero mula po sa India at bawal na pong pumasok sa Pilipinas. Mukhang natutunugan na po natin ito mga sangkay. Kagaya rin po ito nung nangyari ang pagkalat po ng COVID-19, no? Ito po ay ating alamin. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. This is me once again, Sangkay Janjan. Before we start guys, pag-subscribe po muna yung ating channel. So sa baba po ng video na to, may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Kung kayo po ay nanonood sa Facebook, huwag niyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So mga sangkay, talaga nga namang tumitindi po itong usapin ngayon patungkol po sa bagong virus na mas mabagsik pa po ito mga sangkay kaysa sa COVID-19 ayon po sa mga report. At marami nga pong tao ang kinakabahan ngayon, maging po ang mga eksperto mga sangkay talagang pare-parehas po sila ng sinasabi. Medyo kabado po sila. Ito po mga sangkay. Dahil nga po sa mabagsik, itong kumakalat na salot ngayon sa ating mundo na nagmula po na kumakalat nga po ngayon sa India. Sabi po dito, mga biyaherong galing sa India, iminumungkahing bantayan para hindi makapasok sa Pilipinas. Sa madaling sabi, hinaharang na po sila mga sangkay. Ito, alamin po natin. Sa gitna ng pagkalat ng Nipah virus sa India, iminungkahi ng isang infectious diseases expert na i-monitor ang mga biyaherong galing doon para hindi makapasok sa ating bansa ang virus. Okay. Ano ba to? So, ibig sabihin, i-monitor pa lang. So, wala pa pong ano ba tawag dyan? Yung talagang walang flight from India? Parang parang malabo pa rin. Parang pwede pa rin silang pumasok kasi minumungkahi pa lang nabantayan. Virus. Yan ang unang balita ni Dano Tingkungko. Pamamaga ng utak na posibleng ikamatay. Yan ang isa sa mga sintomas ng Nipah virus na may outbreak na sa India kung saan 2 na ang nasawi. Nipah virus. Ito po ngayon ang kumakalat sa India. Okay? At ngayon, binabantayan na po yung ating mga airport na hindi po makalusot. Ang problema nito mga sangkay kasi parang hindi pa naman po talaga nag-stricto Kasi dapat, ang ginawa po nila talagang total wala na pong pwedeng pabiyahiin. Kasi ganito lang ang nangyari noon mga sangkay. Naalala nyo yung COVID-19, di ba? Ito. Pado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang rekomendasyong palawigin ng travel ban sa ilan pang mga bansa na mayroong kumpirmadong kaso na ng bagong variant ng COVID-19. Okay, ganyan po ang ginawa noon mga sangkay. Pero ang nangyari, nakalusot pa rin, di ba? Ito po, nung nakalusot, ito po yung unang kaso sa pandemic dito sa ating bansa. Balikan lamang po natin para mas ma-remind po tayo kung ano po ang storya noon nung COVID-19 at nagiging story din po nitong Nipah virus. Narito na ang nagbabagang balita sa oras na ito. So ito mga sangkay, 3 years ago na Ito po yung unang naitalang kaso ng COVID-19. May kumpirmado ng kaso ng 2019 novel coronavirus o nCoV sa bansa. Diba? Diyan nag-umpisa ang lahat until nag-lockdown na ng gusto. Total lockdown. I remember mga sangkay nung nangyari yan talagang sa bahay lang ako, mag-isa, hanggang sa na-stress na ako. Nagka-anxiety attack na ako mga sangkay. Naku, mahirap po yung total lockdown na yan. Kaya hanggat maaari, isara na po yung, for me lang naman, no? I'm sure marami pong mag-a-agree kay
Kasi mas malala daw po ito, mga sangkay. Ayon sa DOH, nagpositibo sa sakit ang isang 38 anyos na babaeng Chinese mula sa Wuhan, China. Diba? Noon po ito. Nanawagan si Health Secretary Francisco Duque III sa publiko na manatiling kalmado at panatiliin ang kalinisan sa sarili. Tiniyak din niyang may sapat na pasilidad ang ahensya para sa sakit. Ganyan nung una. Until nagka-outbreak na sa ating bansa na lumala na po ng lumala ng husto. Ngayon ito na naman po tayo. Same story. But let us pray, mga sangkay. Alam nyo, nakasulat po ito, di ba? Yung pestilences. Naituro ko na po ito sa inyo. Sa Bible, naisulat po talaga doon yung may mga paparating po ng mga karamdaman. Yung mga part po siya ng pestilences. Sa Bible, that in the last days, mangyayari po yung ganitong bagay. Hindi lamang po naisulat kasi sa Biblia, yung patungkol po sa mga digmaan, mga disaster, pero mga sangkay yung paglaganap po ng iba't ibang klaseng karamdaman, naisulat po yan sa salita ng Diyos. That's why, serve God faithfully. It's time na kung maglilingkod tayo sa Panginoon, talagang seryosohan na kaysa po mga sangkay, madali po tayo ng eto na, natutupad na po yung mga propesiya. I don't care, mga sangkay, kung may ilan na hindi naniniwala, wala tayong pakialam dyan. But we know naman, kung ano po ang nakasulat sa Bible, nagaganap po sa panahon natin ngayon. At noon pa, mga sangkay, nagaganapan until now, palala po ng palala ang situation. Balikan po natin ito, mga sangkay. 3 kabilang ang isang bata ang patuloy na ginagamot habang may higit 700 ang tinetest sa virus. Grabe, dami no? Dami! Kaya mungkahi ni infectious disease expert Dr. Ronjean Solante, i-monitor ang mga biyaherong galing India para maabatan daw ang pagpasok ng virus sa bansa. Grabe. Kasi ano lang to eh. May isa lang. Ganun lang po. Sana nga po hindi na dumami. Sa India, let's pray mga sangkay. Wala na po tayo magagawa. Hindi, pag-pray na lang. Pagdasal po natin. Especially in that region of India, Kerala, Nipah virus is really a deadly and fatal infection. Diba? Fatal. Fatal. Deadly and fatal. Ibig sabihin, malala po ito. Naalala ko yung sinabi ng expert dyan eh. Yung medical professional, sabi po nila, sa 5 po na magkakaroon nito, isa po yung madadali, isa po yung madededs. O diba? Nakakatakot. Una itong na-detect sa Malaysia noong 1998. Sa Malaysia, na-detect. Una, 1998. Galing sa paniki ang virus at nalilipat sa baboy na siya namang nagiging daan para mailipat ito sa tao. Uy, paniki, baboy, tao. Diyos me, Marimar. For those who handles those pigs na tao, then that's where the transmission, animal to human Oh my transmission. gulay. Pwede rin ito maipasa sa ibang hayop gaya ng kabayo. Uy, Sa kaso ng isang namatay dahil sa Nipah virus sa Sultan Kudarat noong 2014 ay uy. Nagkaroon na rin pala ng ganyan sa Pilipinas, dati pa, 2014. sa DOH na-expose siya sa kabayo at karne nito. Noong 2014 din may naitalang 17 pang suspected cases sa Pilipinas. 8 ay gumaling pero 9 ang nasawi. Agoy. Wala pang gamot o bakuna sa Nipah. Bukod sa monitoring, nagtatag na rin ng surveillance system at iba pang infection prevention control measure ang DOH. Ito ang unang balita, Dano Tingkungko para sa G. So ayan, mga sangkay. Ngayon, kailangan na po nilang bantayan ang buong paligid. At ayon nga sa report mga sangkay, mas mabagsik daw po ito. Ayan po, mabasa po natin. Mas mabagsik pa umano kaysa sa COVID-19. Mga eksperto sa Pilipinas, naka-alerto na mga sangkay. Hindi po yan biro, no? Pero, ang maganda dito mga sangkay, sabi po dito, wala pa po naitala sa ating bansa. So, ito na nga, bawal na po silang pumasok. Ayan na to, sa COVID-19 to mga sangkay. Ayan. Mas mabagsik. Alam nyo na yan. Mas delikado. So, let's pray for our country mga sangkay. Kasi, alam po tayo talaga ibang mas matindi pang magagawa. Kundi, ipagdasal po ang ating bansa. Ipagdasal po ang ating pamilya. At higit sa lahat po mga sangkay, mas lalo po natin pagtibayan ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi, today's generation, sa present time natin mga sangkay is
Napaka-grabe na po yung nagaganap. Lahat ng ito ay nakasulat po talaga sa Bible. So ano po ang inyong opinion regarding po dito? I-comment nyo lamang po sa ibaba. At ngayon mga sangkay, pakisubscribe po yung ating channel. Sa ibaba po ng video na to may makikita po kayong, mali. I-search nyo lang pala mga sangkay ito. Yan, hanapin nyo po ito sa YouTube. Then, pag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. So ayan mga sangkay, ako na po yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.